Mas pinaganda, mas pinalaki, mas pinaporma, at mas pinalakas. Ano pa nga bang mga nagbago dito sa bagong Yamaha NMAX 155? Dahil nga sa new color nito, tara samahan nyo ako at alamin natin kung magkano na nga ba ngayon ang presyo ng bagong Yamaha NMAX 155. Umpisahan nga natin dito sa kanyang pinaka-headlight, no? Kitang-kita pa rin talaga rito yung lines na to na nagmumukha niyang mata at talagang nagmumukhang robot ang motorsiklo na ito. At ang ganda rin ng pagkakapintura dito dahil ginawa na nga itong glossy. Ang tawag nga sa kulay na ito ay dark blue matte black. Pagdating nga sa kanyang headlight, ang kanyang ilaw ay naka-LED mapa high beam o low beam at yung kanya namang signal light ay naka-bulb type pa rin. Magkabilaan niyan left and right. At ang kulay pa rin ng kanyang windshield ay kulay black. At ang kanya namang front fender ay katerno nga ng kulay ng kanyang mga fairings. Ang sukat naman ng gulong nito sa may harapan ay 110/70/13. Naka-disc brake tayo dito. Meron din tayong ABS at naka-single caliper. Ganito naman ang itsura ng kanyang suspension. At ang sukat naman ng gulong niya sa may bandang likuran ay 130/70/13. Naka-tubeless na rin to. Dito ang lagayan ng gear oil at kulay black nga ang mugs nito. Sa kabilang side naman dito sa may bandang likuran, naka-disc brake tayo rito, naka-single caliper at naka-ABS. Meron na rin pala tong TCS o yung tinatawag natin traction control system, kung saan kinokontrol nito ang ating mga gulong sa mga panahon na tayo ay mag-slide. Kaya naman mas safe tayo kapag naka-on ang ating TCS. At ganito nga ang itsura ng ating shock sa likod na meron dito sa Pilipinas. Ganito naman ang itsura sa may bandang ilalim kung saan merong cover para hindi basta-basta pumapasok yung mga dumi sa loob ng ating makina. Ito naman yung ating radiator. Meron siyang cover na plastic at mas malaki na siya ngayon. Ito naman yung pinaka-cover ng ating tambucho na mas sporty siyang tignan dahil nga sa kanyang pointed na itsura. Ang tapakan naman ng ating mga angkas ay aluminum kung saan meron ding tong grip para kumapit yung ating mga sapatos. Pagdating naman sa ating makina, ito nga ay liquid-cooled, 4-stroke, single overhead cam at 4-valve. Ito naman yung ating side stand kill switch. Kapag nakababa ito ay hindi tatakbo yung ating motorsiklo. Isa nga rin ito sa safety feature nitong NMAX. Mapapansin din natin ang goma na naka-cover dito at nagbibigay ng suporta para hindi tumama ang bakal sa bakal. Ganun din sa ating center stand na meron ng spring at meron din mga rubber. Ito naman yung ating footboard. Magandang rubber nga ang ginamit dito dahil makapit yung goma. Meron din siyang grip para mas makapit yung ating mga sapatos. Pagdating naman sa kanyang taillight, itong part na to ay LED pa rin ang ilaw natin. Sa signal light naman ay bulb type pa rin magkabilaan. May reflector left and right. Ganun din sa may bandang ilalim ng ating tapalodo. Meron nga rin itong power socket dito sa may harapan sa may bandang left side kung saan ito nga pag binuksan natin ay 12 volts at kailangan natin dito ng car charger na USB port para makapag-charge yung ating mga cellphones. Meron tayong select button para sa menu sa ating dashboard, high beam, low beam, left and right signal at busina. Sa right side naman nandito ang stop and start system, on and off ng hazard at syempre yung ating start button. Sa atin namang grip ay rubber na ginamit dito ay talaga namang makapit kaya masarap siyang i-throttle. Sa sukat naman ng side mirror kasya ang 4-finger kaya kitang-kita yung nasa likod natin. Dito nga sa part na to ay hinahanap ko yung park brake lock pero napansin ko nga na walang nilagay para dito sa NMAX 155. Meron nga itong Y-Connect na kung saan pwede mong i-connect itong motor na to sa iyong cellphone. Naka-smart key system na rin pala ito kaya wireless yung ating susi. Pag open mo nga nito, ito ang mga makikita natin sa kanyang digital panel. Grabe yun, diba? Very informative. Kapag pinindot mo nga ang select button, makikita mo rito sa panel ang trip 1, trip 2, trip F, battery, kung naka-on and off ang TCS sa bandang taas, change oil, change belt, fuel gauge, temperature gauge, at syempre, meron din siyang speedometer. Yan ang multifunction digital panel. Nandito ang message, TCS, ABS, high beam, check engine, stop and start system, smart key signal, at kung meron tumatawag sa atin. Ito yung ating ignition. May nakalagay na on, open, at lock. Ngayon, lagay natin siya sa open para mabuksan natin yung ating fuel at seat. Dapat sa open, pinutin mo yung fuel and boom. Ayun na yung ating lagayan ng gasolina. Ngayon naman, try naman natin yung seat. Ayun. So, nagbukas na siya at eto nga yung loob ng ating upuan. Nandito nga yung ating tools at yung ating manual. At dito rin nakalagay yung ating battery. Eto nga yung ating storage. May sukat nga ito na 23.3 liter. Testing natin tong helmet kung kasya nga
dito sa loob. So depende nga sa laki ng ating helmet, no? Pero ito nga yung half face na free helmet dito sa Treadcycle ay nagkasya. Ayan, no? Saktong-sakto, parang sinukat. At wait, meron din pala siya dito sa may side na to na parang pocket. Ayan, meron siyang takip at sinukat nga natin. Hindi naman siya ganun kalalim, no? Compare sa kabilang side. At kapag inopen na nga natin ang ating upuan, ay ganito nga ang itsura niya. Mapapansin natin na hindi siya naka 90 degree at hindi na siya mabubuksan hanggang doon sa ating manibela. Pagdating naman sa kanyang dimension, overall length, width, and height, meron tong 1935mm by 740mm by 1160mm. Sa seat height naman, meron tong 765mm. Ang wheelbase naman ay 1340mm. Ang minimum ground clearance ay 125mm. Kaya sa height natin na 5'4", ay kayang-kaya. At kapag nakabukas na ang kanyang mga ilaw, ay mas malakas ang kanyang dating. Kapag naka-hazard tayo, ganito naman siya umilaw. Sa taillight naman natin, ganito ang itsura niya. Talagang napakalakas at ang angas ng dating. Para na nga siyang taillight ng mga kotse. Diba? Kitang-kita naman sa itsura. Mabangis at maporma. At ang pinaka-importante dito ay kitang-kita tayo lalong-lalo na kapag madilim na ang paligid. Meron din palang ilaw para sa ating mga plaka. Kaya visible na visible to pagdating sa kalsada. At ang displacement nga ng Yamaha NMAX, ito nga ay 155cc. Ang kanyang bore and stroke ay 58.0 by 58.7mm. Sa compression ratio, 11.6:1. Ang maximum horsepower naman ito ay 8,000 RPM. Maximum torque, 6,500 RPM. Ang engine oil capacity naman nito ay 1 liter. Pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity, meron tong 7.1 liter. Kaya pwede ito sa mga long rides. Meron din pala tong variable valve actuation o tinatawag nilang VVA, kung saan pinapalakas nito ang torque sa low speed at mas lumalakas ang power sa high speed. At syempre, naka blue core ito. More power, less fuel. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit isa rin to sa mga mabentang scooter nila pagdating sa 155cc category. Napakalaki ng gas tank, 7.1 liters kapag ikaw ay naka full tank. Liquid cooled na, meron pa siyang VVA o variable valve actuation, naka ABS dual channel, at ang pinakamaganda pa rito ay naka traction control system. Naka stop and start system na magagamit natin kapag tayo ay nasa stoplight or di kaya traffic. Talaga makakatipid tayo sa gasolina. Naka smart key system na rin siya dahil nga ito ay keyless na. LED nga ang kanyang headlight, pati na rin ang taillight. 6 bulb LED, 4 sa kanyang low beam at 2 naman sa kanyang high beam. At sa mga katulad ko na merong ang height na 5'4", ay huwag kayong mag-alala dahil kayang-kaya naman natin to at abot naman natin. Pwede to sa mga lady riders, pati na rin sa mga beginners. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit nga napakaraming naka NMAX dito sa Pilipinas. Kaya naman kung ikaw ay naghahanap ng motorsiklo na ikaw ay magiging komportable na kung saan pwede mong gamitin sa daily rides, sa long rides, ang endurance challenge, or di kaya pansundo mo sa misis mo, or di kaya sa jowa mo. Meron nga pala tong 4 na color variation: matte green black, silver matte black, matte dark gray black, at ito nga yung pinakabagong variation ngayon. Ang tawag dito ay dark blue matte black. At available nga pala yan dito sa may Tricycle Yamaha, New Panaderos Extension, Barangay Santa Ana, Manila. Kung ikaw ang tatanungin, anong masasabi mo sa bagong color variation ng Yamaha NMAX 155 ABS? At kung magkano ang cash price at installment, eto.